Ganang kapagupot, apan watay mahimo kay ilahang pagbuot. Alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan. Of course, Master Judea na naman. Welcome na naman dito sa ating panibagong upload. At magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Of course, at syempre, ngayong gabi mga kababayan, hindi po tayo makakapag-live dahil malakas ang ulan, mahina ang internet dito sa amin. At siyempre, dito sa topic natin ngayon na ito, ngayong gabi, mga kapatid, mga kababayan, ay pag-uusapan natin ang ayuda, ayuda, ayuda. Okay. Alright, so eto kasi mga kababayan, di ba kung matatandaan natin at hindi naman lingid sa ating ganaman na may nangyaring pagbaha ng pera diyan sa Davao del Norte, di ba? Oo. So ito lang talaga ata yung kaya nila no, yung mamigay ng ayuda. So wala po silang mga solusyon na naipakikita pa. Solusyon dito sa tunay na problemang kinakaharap ng ating bansa, ng ating lipunan at ng ating mga mamamayan dito sa Pilipinas. Alright? So ang siste kasi mga kababayan ay mayroong isang nagva-viral na video ngayon kung saan makikita ang isang babae na nagpe-flex ng kanyang nakuhang ayuda from DSWD. Okay? Dalawang part po ang video na ito at yung unang part ay napakasaya ng babaeng buntis na sinasabi niya ay parang ang naiintindihan ko dito ay parang worth it yung kanyang pagpila dahil nakakuha siya ng 10,000 pisong ayuda, okay? But the thing here is that pagkakuha pala niya ng ayuda galing sa DSWD, ay kailangan pa niyang dumaan sa kanilang barangay. So I don't know what particular barangay is that, but this is from Davao, okay? Davao del Norte. And there's this girl or this woman is speaking in Bisaya, okay? So magugulat po kayo mga kababayan. So 10,000 yung ibinigay sa kanya ng DSWD, pero ang napunta sa kanya ay ikagugulat ninyo kung magkano lang ang halaga. Alright. So ito ngayon ang problema dito na talaga namang nagse-circulate na po ito sa social media at ito po ay magdudulot ng galit sa mamamayang Pilipino dahil parang animoy parang pinaglololoko nila yung mga tao, di ba? So mamimigay ng ayuda, um, paglalawayin mo yung mga pumipila para makakuha ng ayuda, tapos paiiyakin mo rin pala sa bandang dulo, 'no? Oo. Alam niyo mga kababayan, nung ako'y umuwi sa aming probinsya, okey, nagkataon na meron po doong bigayan ng ayuda, okey? So, sabi ko doon sa kausap ko na nakakuha ng ayuda na malapit na isang kapamilya, oo, "Magkano ang nakuha mong ayuda?" Okey, at tinanong ko, "Ano ba yung anong klaseng ayuda ba ang ipinamimigay doon sa pinuntahan ninyo?" Oo, ang sabi sa akin ay AKAP, okey? At bilang tayo ay isang political vlogger, mga kababayan, napag-aaralan natin at nadadaanan natin ang kung papaano, magkano, at papaano ibinibigay po 'yan. So ang pagkakaalam ko, ang AKAP o itong ibinibigay na ayuda doon sa mga middle class ay ₱5,000. Tapos tinanong ko yung nabigyan, sabi ko, "Magkano ba nakuha mo?" Ang sagot sa akin ay ₱3,000. Ay sabi ko, "Nadaya ka." Nadaya ka dahil ang pagkakaalam ko 5,000 ang ipinamimigay bilang AKAP ayuda, okay? So yun po ang pagkakaalam natin dahil pinag-usapan nga po yan sa Senado, hindi ho ba? Ang halaga na ipamimigay nila ay ₱5,000. So bakit 3,000 lang?
yung nakuha nung aking kamag-anak na nakausap. Alright? So, saan napunta yung 2,000, 'di ba? At eto na naman, may bago mga kababayan. Itong babae na 'to ay Visayan speaking at unang-una makikita niyo po dito sa video na siya ay napakasaya dahil nakakuha po sila or siya ng ayuda. At ito po ay buntis ha, buntis po ito at Bisaya yung kanyang salita pero naiintindihan ko na inirereklamo niya yung napakahabang pila at buntis pa siya. But kung nung nakuha niya, eh napangiti na lang siya dahil 'yan 10,000 nga naman yung ibinigay sa kanya. So panonoorin po natin yung video mga kababayan. Ito po'y kalat na nakuha ko 'to sa page ni Sir Jay Sonsa na tawa siya ng tawa. Pero ako hindi ko alam kung anong mararamdaman ko dito, kung mabubwisit ba ako, maiinis, matatawa o maaawa, hindi ko alam. Pero kasi, ngayon, matatawa ka na lang talaga. Matatawa ka na lang sa nangyayari dito sa bansang ito ngayon. Dahil eto, mga kababayan, panoorin po natin. Hi guys, good morning guys. Mao ni ang akong gipila-pilahan og duha ka adlaw guys. Nagkuha ko kuan, plain stab ha aking angin adlaw guys. Tapos kuan gahapon sa DSWD na kwarta. Yatag gahapon as 8 minanggikan na uli ko alas 5 sa hapon. Grabing pila guys. Gantusan ang kwartaha guys. 10,000 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 guys. Okay. 10,000. 10,000 na siya guys ha. Mhm. Yan, wala ko kabalo guys kung pila ako ani guys kay ihatod pa daw ni sa barangay. Kay sa Okay. barangay pa daw ni iagi guys. Okay. Ambot nga no. Ako rin nag-antos guys. Pila. Pag pila-pila pa lang dito daan guys. Ako rin nag-antos. Tapos, wala ko kabalo kung pila ang ako ani kay iagi pa daw barangay. Abad natin ni unya guys. Ito din na to kwartaha guys. 10,000 sa DSWD. Gikan. Gihatag. Okay. Tara guys oh. Mhm. Ayan, salamat. Okay. So yun na nga mga kababayan ano, base sa pagkakaintindi ko dito ay mahaba daw yung pila, maghapon siya sa pila at nakauwi siya alas 5 na ng hapon. At sinasabi niya rin dito na yun, 10,000 nga yung ibinigay sa kanya ng DSWD pero hindi niya alam kung magkano ang mapupunta sa kanya dahil dadaan pa daw ito sa barangay. Okay na. Anong klaseng ayuda 'to, 'di ba? Ibinibigay niyo sa tao tapos padadaanin niyo pa sa barangay. Bakit? Bakit kailangan pang dumaan sa barangay, 'di ba? 'Yun lang ang malaking katanungan dito. Ano nangyayari, 'di ba? Ano nangyayari? Nangyayabang pa ninyo ayuda-ayuda which is hindi naman dapat na ibinubuhos ng ayuda, 'di ba? So parang nauubos na yung pera ng mga middle class, na kinakaltasan ng Pag-ibig, PhilHealth, SSS, nauubos sa ayuda. Oo. Tapos malalaman lamang pa natin, na ganito pala nangyayari. So ano ba ang nangyari? Okay? So diyan sa video na 'yan, napakasaya pa ni Ate eh. Oo. Masaya pa si Ate diyan mga kababayan, pero dito sa pangalawang video, okay. So dito na siya maiiyak. Ang lawat ako gahapon oh. Jismel ako, ang gihatag sa ko gahapon sa DSWD, Jismel. Pag ako man, tingnan, pagtuon ng barangay, parimit ang kwarta dito, sa barangay Snawilan.
Mura ni gihatag sa kuha 1.5 ha. Gawat, 10,000 akong gawat kahapon buo. Sakit kaayo, grabe ka. Sakit kay grabe ang bukina dito. Sa maluoy, buntis pa dyan ko. Okay? 'Di ba? So, yun ang nangyari, mga kababayan. Okay? Ako medyo tatawa-tawa ako, pero ako'y nakakaawa po itong nangyari. Buntis pa ito. Parang nagrereklamo siya, napakahaba ng pila. O, tinapos ko yung pila. Buntis pa ako. Tapos, hindi na kayo naawa. 'Di ba? Ang sabi nung buntis, hindi na kayo naawa. Papipilahin yung buntis, bibigyan ng 10,000, pinaglaway nyo, tapos 1.5 lang pala ibibigay ninyo. Oh. Tsaka ito ang siste dito kasi, mga kababayan, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang dumaan sa barangay. Ibinigay na nga ng DSWD, bakit kailangan pang dumaan sa barangay? Okay? So at ganito na iisip ko diyan, mga kababayan, 'di ba? Okay. So now, siyempre pipili yung mga tao doon kung saang lugar nila ibinamimigay yung ayuda na yan, di ba? Siyempre ang nagbibigay diyan ay DSWD, alright? So, sino magsasabi dito sa babae na kailangan pa niyang dumaan sa barangay? Siyempre yung nagbibigay, di ba? So habang binibigay, siguro kinakausap sila, no, ito ibibigay ko sa iyo pero kailangan mong dalhin sa barangay. Parang ganoon ang pagkakaintindi ko. So the question here is that bakit kailangan pang dumaan sa barangay? And yung DSWD, bakit nyo inuutusan pa itong babae na dumaan sa barangay? Ano to? Ako nagtatanong, magkakasabwat ba kayo? Kasi from DSWD, yung mamimigay, di ba? Namimigay kung saan, o halimbawa, doon sa, kung saan man, doon sa Davao del Norte Sport Complex, kung saan man yon, o kung saan man sila namigay, siyempre ang mamimigay niyan DSWD. So ang nag-utos sa kanya na bumalik sa barangay, if I'm not mistaken, yung nagbibigay na DSWD. Alam naman sino magbibigay, siyempre DSWD. Hindi ho ba? So ano po nangyayari dito? Yung namimigay ng ayuda, yung binagbigay sa kanya ng 10,000, alam niya or siya mismo ang nag-utos na pumunta pa sa barangay. Para saan? Anak ng tokwa naman. Mga suga pa naman kayo masyado sa pera, mga chong. Oo. Tapos, 10,000, ang natira sa kanya, 1.5. Saan napunta yung 8.5? Oo. Ano to, hahati-hatiin para kay kanino? Para kanino? Kay Poncio Pilato, kay Pedro, kay Juan, kay Maria, kay Santa Ana, kay Cordapia, ganun ba? Hati-hati? Mas malaki pa yung nakuha nyo kaysa sa makukuha dapat ng beneficiaryo. Kami nagtatanong lang, mga kababayan, dahil bilang isang taxpayer, hindi po pwedeng ganito. Pinagluloko nyo yung mga tao. Hindi ho ba? Mamimigay kayo ng ayuda, 10,000 piso, yung pala ang napupunta. Wala pa nga sa 3/4 yung napunta sa kanya, 1.5. 10,000 yung binigay. So ano po nangyayari? Oo. Baka po pwede naman po ipaliwanag, baka po pwede naman po ipaliwanag kung sino man ang DSWD, ipaliwanag kung paano po ito nangyari. Bakit ganito po ang nangyayari? Okay? Kasi ako nung umuwi ako ng probinsya, ganito rin eh. 5,000 ang pagkakaalam ko na binibigay sa AKAP. Bakit 3,000 lang nakukuha nila? Saan napupunta? Saan po napupunta ito? DSWD, come on. Diba? Pinagkakatiwalaan kayo ng taong bayan na hawakan yung mga ayuda-ayuda na yan. Pero ganito lang ang mangyayari. Ang saklap naman ito. Masyado naman tayong suga pa sa pera pagka ganito. Diba? Ginagago nyo kapwa nyo Pilipino. Diba? Hindi ko sinasabing DSWD ang kumakatkong dito, kasi may dumaan sa DSWD, pinapunta sa barangay, but the thing here is that may alam yung DSWD at sila nga
ha? Kung pagbabasihan natin ang sitwasyon, sila magpapapunta sa barangay. Kasi nakuha na niya yung 10,000 eh. Oh. Sino nagbigay? DSWD, 'di ba? Pinapakita pa nga niya yung ano eh. Pinapakita pa niya yung sobre from DSWD. Nagpasalamat pa nga siya, 'di ba? Pinaglaway niyo lang yung buntis, pinaglaway niyo yung ali, tapos 1,500 lang pala ibibigay niyo. Wag gano'n, 'di ba? Oo. So mga kababayan, ano po ba masasabi niyo dito? Ha? Ano po ba masasabi ninyo sa pangyayaring ito? Tayo po ay nagtatanong, tayo po ay nanghihingi ng paliwanag, ng kaliwanagan regarding po dito sa pangyayaring ito. Anak ng tokwa. O napakaraming kumuha ng ayuda mga kababayan. Sabihin na natin, so ilan yung pinagyayabang nila? 3,000, 5,000 kung benepisyaryo, mga gano'n. So 5,000, 5,000 times 8,500, aba, big time 'yun. Oo. Oh, that's just an estimated figure, okay? Pero sa nakikita ko libo-libo po, ang pumipila at sabi nga niya, ang haba-haba ng pila. So libo 'yun, oo. So ano, anong gagawin natin dito mga kababayan? Oo. Hindi, matutuwa po ba tayo dito? Ano po ba ito? Ganito na lang po tayo lagi sa Pilipinas? Pagka ganito po, walang mangyayari sa bansa natin. Pagka ganito, walang pag-unlad na mangyayari sa Pilipinas. Dahil mismo mga Pilipino, mismo mga benepisyaryo, mga kababayan, pinagluloko natin. 'Di ba? Ano to? Ha? Oo. Ano to? Bahagi na naman ng korupsyon? Ha? Oh, ano pa po ba ang tawag natin dito? Yan po ay nakalaan para sa ayuda, eh. Oo, yung ayuda na ₱10,000 mapupunta sa beneficiary, 1,500 Saan mapupunta yung 8,500? Oh, so kami po ay nagtatanong lang. Sana maipaliwanag po niyo na maayos dahil kawawa po ang ating mga kababayan, 'di ba? So eto mga kababayan ay siguradong magdudulot ng galit sa sambayan ng Pilipino dahil diyan sa mga nangyayaring ito. Hindi ho ba? Oh. So gusto lang po natin tayo gusto natin mapayapang Pilipinas, transparent, transparency, accountability, peace, security. 'Yun lang pinapanawagan ng mga Pilipino. Oh, sabagay ito transparent nga naman 'to, 'di ba? Transparent, oo, pinakita naman ni ate, oh, kung na 10,000 kaya lang ang nakuha niya 1,500 lang, 'di ba? Oh, buti na lang na i-video ni ate. Oo, buti na lang na i-video, at nagba-vlog-vlog si ate. Oo, papaano kung hindi na video, hindi wala na naman, oo. Hindi naman na malalaman ng taong bayan yung mga ganyang kalakaran, 'di ba? Ang pangit ng sistema na 'yan. Ayusin niyo, DSWD, okay? Pangit 'yan, oo, napakapangit 'yan. Napakapangit lalo na sa pakiramdam na tulad ng buntis na 'yan, pinaglawan niyo lang. So mga kababayan, ay, hindi ko na po alam kung ano nangyayari sa bansa natin ngayon. Ah, napakagulo, okay, napakagulo kung ano-ano na nangyayari. Ubos ang kaban ng bayan tapos hindi natin malaman kung saan napupunta. 10,000, 1,500 ibibigay. Ang tanong, saan napunta yung 8,500? Paliwanag niyo po 'yan, mga sir, mga ma'am. Pera po 'yan ng taong bayan. Maraming maraming salamat po. And this is March Dudesen. Thank you. God bless you all. To God be the glory. Bye-bye.